Hindi lang tao ang higapo sa buhay, pati ang asong ito will dance for food. Oh, dance na! Oh, pagkain, pagkain. Good morning mga kapuso and welcome to another edition of Wonderful and Amazing Hayop! Kasama ko po ngayon ang asong Chow Chow kung saan sa China po, sa bansang China, unang nakitaan ng gulit ng Chow Chow. At alam niyo ba, ang Chow Chow ay isa sa tatlo lamang na merong blue na tang. Alam niyo yung blue tongue lizard? Isa yan. Pangalawa dyan ay ang black bear. At ito nga, si Chow Chow, na medyo nakukulitan na yata sa akin. Anyway, ang Chow Chow po, mabait po ito. Kaso kung minsan nagiging aggressive. Kaya ingat lang po sa paghahawak ng mga aso. Baka kayo makagat at never underestimate the dogs. Kaya kailangan natin injeksyonan sila ng mga kailangan na anti-rabies para na rin sa ating proteksyon. Ano? At enjoy, relax, and have fun! Hindi lang tao ang may karapatang maglaro, pati ang mga aso. Malay mo, siya pa ang makabutas nitong tingnan nyo, ang galing-galing ng dog na yan. Hey, may candy na, may candy na. Ayan na, may candy. Hindi lang panglinis ang salamin ang gamit ng dog na yan. Ginagamit din pang toothbrush sa mga isda. Oh, ang galing-galing, di ba? Amo, masarap pa rin pala yung mga naiiwan sa ngipin mong mga tinga. Isa pa, sarap talaga na kinain mo. Siguro chocolate yan, no? Kambal! Magkaibang tao, pero parehas ang personality. Pero kakaiba tong asong ito. Dahil sila ay kambal, tuko. Kung saan man mapunta ang isa, doon din sa pupunta. Kung ano man ang gagawin ng isa, ganoon din ang kanyang gagawin. At ito na ang top video of the day. Small but terrible. Hay, akalain mo itong tutang ito pilit na hinahatak ang kabayong ito. Tingnan natin kung kaya niya hatakin. Ba, nahatak niya. Siya pala ay nahatak. Pero hindi papatalo itong tutang to dahil kaya niyang hatakin. Abangan ang iba pang nakakaaliw na hayop! Binabalot ng matutulis na quills ang mga echidna. Ito ang ginagamit nila upang protektahan ang kanilang sarili. Kasabay ng pag-curl nila na parang bola. Natutulog lang sila tuwing panahon ng taglamig. Katulad ng platypus, isa rin ang echidna sa mga mammals na nangingitlog. Wala silang ngipin at wala rin silang tenga sa labas ng kanilang katawan. Sensitibo ang kanilang nguso, kaya ito at ang kanilang malalagkit na dila ang kanilang ginagamit sa paghahanap ng mga insekto. Karaniwang makikita ang mga echidna sa New Guinea, Eastern Australia at Tasmania. And that's for you to know.
Sarap naman ito. Ano ba ito kinakain ko? Nakakahilo naman itong pagkain ko. Naku, naiikot-ikot ako doon na. Ano ba yung nakain ko na yun? Ito ang mayaman na aso. Biro mo, may yaya pa siya at kumakain siya sa hapagkainan. Tingnan mo ha. Social talaga yan eh. Oh, pati pagkain niya. Very, very saucy. Hey, mapalinis talaga ang pusa, lalo na pag binubuhusan mo ng tubig. Pilit niyang susundan kung saan man ang lapag ng tubig na yan. Hey, siya ang nag-i-scrub samantalang ang tubig ang nagbibigay ng daan upang matanggal ang mga dumi sa tiles. Sige master. Sa bandang taas para malinis na yung ipin ko. Tapos isunod mo to si Junior kasi gusto rin niya mag-toothbrush. Ibang lasa ng toothpaste mo, master ah. Yan, pati dila ko. Pusa. May problema ako eh. Gusto ko lumabas kaso nakalak yung pinto. Baka gusto mong buksan. Ganun ba? Manood ka kung paano ko buksan tong pinto ha. O sige, paano ba? Ganito lang yan Ay, isa pa. Ayan, nabuksan na. Master, ano yan? Ang tawag dito ay dental floss, panglinis ng ipin. Panglinis ng ipin? Ganito? Oo, ganyan. Ginagasgas ba sa ipin to? Dinidilaan? Ginagasgas yan. Ganito? Teka na, tanggal. Talagang mapagmahal ang babaeng ito sa kanyang hayop na aso. Biruin mo. Nakakumot pang matulog ang aso at may unan samantalang ang amo walang unan at kumot. Ang swerte naman ng asong to. Habulin mo ko. Ay, ayoko nga. Baka makabasag tayo eh. Hindi! Basta habulin mo ko! Ay, tumigil ka nga dyan. Makabasag ka ng kung ano-anong mga gamit ng amo natin. Pagalitan tayo. Hindi! Basta habulin mo ko! Ay, ayoko na. Bahala ka dyan. Makabasag ka sana. Ay, nako. Iyan na naman tayo eh. Huwag kayo magpapasok ng kambing sa loob ng bahay. Yan ang mangyayari. Basag! Ganon din po sa mga biik. Ang biik dapat nasa pig pen. Hindi po yan nasa living room. Kasi kung nasa living room yan, tiyak nako, parang na-tsunami ang bahay nyo. Ang bear, talagang malakas kumain yan. Lalo na pag baby bear pa siya tulad nito. Ay nako, kailangan niya talagang kumain ng kumain. Pati ba naman pagkain ng ibon, talagang kakainin din yan. Kahit masira pa ang lalagyan.